Hi mga Frenny! Sa unang tingin mukhang mahirap gawin. Pero hindi ha, dahil kapag napanood nyo ang version ko sa paggawa nito, siguradong ikay mapapaluto din. Dahil talaga namang madali lang talaga itong gawin. At ang mga sangkap ay madaling hanapin, and I'm Fanny from Fanny's Cookery. At ganito ang sekreto ko. Sa isang bowl ay ilagay ang glutinous rice o malagkit na bigas. Hugasan ng ilang beses at i-drain. At ang magpapabango sa ating lulutuin, turmeric powder, 2 tablespoon ang ilalagay ko mga Frenny. Dahil ito naman ay malasa na at makulay na. At para sa akin ay tamang-tama lang ang 2 kutsara. Tapos haluin natin to combine. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, at iset aside muna natin. At gagamit din tayo dito ng fresh grated coconut. Add water and squeeze 2 times for the first and second extract. Ibuhos natin dito ang 6 na tasa ng gata, second extract. Haluin natin mabuti at ibabad ito ng 10 minuto para lumasa ang gata at the same time ay lumambot din. Ayan, at hiniwa ko na rin ang ating mga sangkap na kakailanganin para tuloy-tuloy ang ating pagluluto. At fresh na fresh ang ating mga sangkap oh. Pagkatapos ay i-drain natin ang malagkit rice at i-separate natin ang coconut milk. Set aside muna. In the heated pan, add cooking oil. Saute onion until translucent on medium heat. Garlic, saute until aromatic and light brown. At i-add na natin ang sliced chicken leg quarter. Ito ang gamit ko para mas malasa at juicy. Saute natin ito until light brown na kagaya nito. Then add na natin ang chicken gizzard and liver. Saute until all brown. Saka lagyan ng patis, taste accordingly. Haluin until absorb. Budburan ng pamintang durog, then saute natin for 2 minutes. At ilagay na natin ang soaked glutinous rice. Madami ito mga Frenny. I hope nakasya sa kawali ko. Well, tingnan natin later. Haluin nating mabuti until well incorporated. Saka ilagay ang coconut milk na pinagbabara natin. Haluin at lutuin at iset ito sa low heat lamang para maluto ng pantay at utay-utay para maganda ang outcome. Season with salt to taste. Ganito lang ang pampalasa natin. Then broth cube, beef ang gamit ko, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pinuhin lang natin ng ganito at haluin ng tuloy-tuloy to prevent burning. Kita nyo ba yan mga Frenny? May sabaw-sabaw pa at white pa ang ating bigas. Kaya ilagay na natin ang carrot, hotdog, raisins, and bell peppers. Ang kompletong listahan nito ay nasa dulo ng video. Haluin natin para naman lumasa ang sangkap sa kanin at mabalanse ito. Saka ilagay ang coconut milk, first extract, 2 cups ito mga Frenny. Uy, buti kasya pa sa kawali, thanks God. Takpan natin at pakuluan. At kapag kumukulo na ay haluin natin hanggang sa kailaliman para hindi ito dumikit sa kawali at kumalat na rin ang coconut milk at maabsorb na nito ang malagkit rice. At kapag naabsorb na, cover natin with banana leaf. Lutuin natin ito ng 5 minuto, set on low heat. Diyaran, at naglalangis na. Ilagay na natin ang frozen green peas. Dahil ito ang huli kong inilalagay, luto na kasi ito. Ikalat lang natin dito at i-mix well to combine. Kita nyo ba ang texture ng kanin? Medyo may sabaw-sabaw pa. Dahil tatakpan pa natin ulit ito ng dahon ng saging. At lulutuin pa natin ng 10 minuto pa. At 10 minutes later, surprise! Ito na ang ating final outcome. Naglalangis na mula sa coconut milk. Ito talaga yung nagpapasarap sa ating recipe ngayon. Ang shiny ng ating bigas at well cooked talaga. At kita nyo naman mga Frenny, diba? Hindi malabsa at tamang-tama ang pagkakaluto. Turn off the heat. O diba mga Frenny, ang dali lang nitong gawin. Hindi naman nakakapagod at mas madali pa nga itong lutuin kaysa sa mga halaya. Kasi hindi ka naman maghahalo dito totally. At pwedeng-pwede ka pang magpahinga habang niluluto ito. At yung mga ganitong sangkap ay abot kaya lang, 'di ba? Hindi ka gagastos dito ng malaki. Pero grabe ang resulta, pangmalakasan na. At dahil nga napakarami nito ay ipapamigay ko yung iba.
Kaya ipagtatabi ko na sila, tatlo lang kasi kami kumakain dito sa bahay. Ganun talaga ako kapag marami ako niluluto ay pinamimigay ko talaga. Salamat sa biyaya. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Pwede din itong gawing business ha at ilagay nyo lang sa microwavable container na kagaya nito. O diba, pwede na. Kain na tayo mga preni. At kung nagustuhan nyo ang recipe ibinahagi ko ay itry nyo na. Kaya i-like, share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!